how were you able to get into 1S? Okay. Nung time na nasa URCC ako, I think I have a 10 straight wins. Oh, I am not sure. Wait, sorry. I think 5 five straight wins. And may nag-record sa amin na nalaban sa One Championship. And then, nung unang-unang One Championship, lumaban kami dyan. Kasama ko din andyan din si Brother Edward Pulayang. Yeah. Kaya kami yung unang-unang Filipino na lumaban sa One Championship that time. So, siya yung main event, ano? Si Edward, siya ba yung main event? Or si Asul Kun yung kalaban niya? And then, yata. Kasi kalaban ko that time is si Mitch Shelton, tapos si Edward. Siguro, i-google na lang natin para makita natin. Yan. Pero Mitch Shelton, siya yung commentator na yan. Siya yung commentator and then, ng One Championship. Wow. Look how far you've gone. And then, after that, you have, let's just follow it, and then you have, meron ka pa bang ibang laban doon? O yun na yung next na championship belt na pinaglabanan ninyo ni Honorio? After nung naglaro kami ni Honorio, yun, tuloy-tuloy pa rin ako sa One Championship. And then, lumalaban din ako sa URCC that time. Parang dalawang dalawa na. At least, pumayag sila na, sana ganun nga, na for me, sa mga promoters, hopefully, hindi nila, ito lang based on my observation as an athlete, na hopefully, hindi nila itinatali yung mga, mga atleta. Unless, na bibigyan mo sila, kahit pa paano, every other 2 months or 1 month, ganun. Kasi, paano kami mabubuhay na atleta kung wala kaming laban? Kung nahawakan kami ng isang organization. Let's break it down from the beginning. Kikita lang ang fighter kapag merong laban. Tama. So say for example, in 1FC, kung meron ka lang laban, doon ka lang kikita. Yes po. And then, if wala kang laban, wala. But then in your contract, you're not allowed to. Yeah. At that time, nung nasa One Championship ako, medyo nag-umpisa pa that time yung URC. One Championship. Kaya you were allowed. Kaya parang I'm allowed to fight sa URCC. Pero may kontrata ako sa URCC noon eh. Kaso parang at least parang na-allowed din ako na lumaban sa One Championship. You are the special case. Kaya hopefully ganyan sana ang situation. Unless na itong isang fight promotion, talagang binibigyan tayo yung mga atleta ng regular fights. Kasi sa totoo lang, being an athlete, doon lang kami umaasa. Unless kung may sponsor ka na nagbibigay sa'yo monthly allowance. At the same time na leverage mo yung personality mo, yung persona mo na you can have advertisement, mga ganun, di ba? Oo, sana. Kaso medyo mahirap kaming pumasok sa mga advertisement. May mga fighter na nakakagawa, pero karamihan ilan lang. Tama. Paano yung mga fighters na talagang medyo hindi maganda sa looks? Katulad namin. Kaya, ito lang, hopefully, sa mga organization, hindi nila tinatali yung mga fighters. Oo, tama. Unless, may special, may parang special na talagang binibigyan regular fights yung mga atleta natin. That was one of the issue also sa UFC, ano? In the United States. Oo. Yung mga ganyan na parang nakatali yung mga fighters kung hindi naman nabibigyan ng masyadong laban. And of course, need nilang kumita. They want to go out, parang ganon. Kaso, hindi allowed kasi may kontrata. Yun ang masakit. You're listening to El Maestro Speaks podcast.